Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong commentary ng Daily Tribune. Isinare ito ng PRRD The Greatest. So, title is Loose Change Coming Commentary. Daily Tribune ha. The government will heroically knock a whooping 2 pesos off the price of imported rice starting July 16. Bringing it down to 43 pesos per kilo. So 45 ang pinakamababa ngayon. By July 16, 43 na lang daw. Okay, so masayang-masaya ng administration. Poverty solved. Please adjust your gratitude accordingly. Salamat at mayroong Daily Tribune na sumusulat ng ganitong mga opinion o komentary para matimbang-timbang natin. Nasolve na ba talaga ang poverty with 43 pesos per kilo na bigas? Nagbunga na ba yung Executive Order number 62, yung pagbaba ng tarifa? From 35% to 15%. Ito na yung bunga, poverty solved. Yun ang ng Daily Tribune eh. The move applies to 5% broken rice. Ito yung pinakamababang klase. Bumibili kami broken rice ngayon. Yun ang mura eh. Kaya lang yung good quality ay mataas pa rin. So, poverty solved dahil yung broken rice, minus 2 pesos. The move applies to 5% broken rice, the variety most Filipinos eat because they can't afford to be picky. Hindi pwedeng mapili. The one that's broken, like the farmers who can afford it. 2 pesos off the rice. Now, we just need 198 more and we can afford breakfast. At this rate, poverty will be solved in 2087. 2 pesos in savings, generous. Generous, you can plan to invest it in your children's education. What is 2 pesos in 2025? Kung minsan nga, yung 5, binabaliwala na lang yan eh. Wala na talaga. Yung value ng peso ngayon. Nung kabataan namin, 1960s, 1 sentimo lang ang baon ko papuntang eskwelahan, maligayan ako. Dami ko nang nabibili 1 centavo. 2 pesos ngayon, na ma-save mo. Ito na, happy ng administration. Dahil may pababa nilang presyo ng broken rice, 2 pesos. Okay. A win for every poor Filipino. Hate to see what they call it a loss. 2 pesos is the kind of tawad Suki gets when the tendera feels sorry for her. Still, every centavo counts, especially when it's all you have. Ayan. Maligaya ang administrasyon. Poverty solved. 2 pesos. Basa tayo sa mga comments. Ito, puros mga picture. Hindi ko na lang ipakita. Philippines to remain as the world's top rice importer in 2025. Yan po, isang legacy ng administrasyong ito. Tinalo na natin ng China. So, 2 years in a row na ito. Ang alam ko, 2024, tayo ng number 1 rice exporting country. Hanggang ngayon, tayo pa rin. And I believe, tuloy-tuloy na ito. Kasi, ang nakikita kong projection ng gobyerno is talagang imported. Kasi kulang ang production natin, kaya mag-import. Sinasabi pa ng Pangulo na yun daw 20 pesos per kilong bigas kaya daw i-sustain dahil mataas ang ating ani. Kung mataas ang ating ani, bakit pa tayo nag-i-import ng bigas? So, ang tanong, nabasa ko mga sa comment, nasaan yung 20 pesos per kilong bigas?
nandyan pa rin sa mga selected stores, Kadiwa, buong Pilipinas, I don't know how many Kadiwa stores, kakaunti. Ayun, pwede makabili ng 20 pesos per kilong bigas, kailang limited. Ang makakabili lang yung mga senior citizen na indigent. Hindi pwede ako, senior citizen ako, kailang meron namang pension. So hindi kami pwede. Yung talagang hirap na senior citizen, indigent, yon pwede. PWDs, solo parents, at saka yung mga 4-piece beneficiaries. Sila lang makabili. Kaya kakaunti ang natutulungan ng 20 pesos per kilong bigas. Hindi nila pwedeng may pagmayabang na natupad ang promise ng gobyerno dahil kakaunti lang ang nakikinabang. Ang promise na 20 pesos per kilong bigas, lahat eh. Kaya itong 43, ito yung pangkalahatan. Yan, pwede na tayong makabili. Yun lang ang makaya natin eh. So, poverty solve? Wala. SWS survey. Mula pa nung umupo ang administrasyong ito, ang survey ng SWS, pataas ng pataas ang poverty rate. Nakalimutan ko na lang kung anong percent. Kung hindi ako nagkakamali, 20% na ngayon tumaas. Ngayong April ata o May. Tumaas. Poverty rate. Hunger rate, tumataas ang bilang, ay hunger pala yung tumaas. But, ganun din, ang poverty tumataas sa survey ng SWS. So, saan na yung legacy ng Pangulo? Ano yung legacy niya? Yung una niyang legacy is, walang magugutom na Pilipino. Kaya meron silang programa sa DSWD nga, walang gutom programa. Is it possible na walang magugutom na Pilipino? Suntok sa buwan yun. Masarap lang pakinggan yung mga ganong pronouncement ng Pangulo na legacy, walang magugutom na Pilipino by 2028. Suntok sa buwan. And then, ito rin, poverty solved dahil 43 pesos na lang ang kilo ng bigas na imported. Ang kawawa, mga local farmers natin, umaaray ng local farmers kasi ang bili, ang presyo ng kanilang palay nasa 7 to 13 pesos na lang, which is lugi na sila.